Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yahoy! Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Siyempre, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. And welcome dito sa Yes Yes Show, Topacio. Yahoy! Okay, alam nyo mga kaibigan, so thankful tayo dahil kahit papano makulimlim man ay hindi umuulan. Blessing ho yan, sabi nga po, at hindi masyadong mainit. Naku, thank you. At syempre, pasalamat din tayo sa mahal na Panginoon dahil ang dami nating na-encounter ng mga problema. Pero, sabi nga, lahat po yan ay may solusyon. Ayan. At syempre, pansamantala, hintayin natin, malay nyo, dumating si Atty. Topacio kasi marami po siyang mga kaganapan at ang tabayanan lang po natin. And stick around po dahil ito po naman ay pagpapasalamat pa rin dahil ngayon po ay unang araw ng linggong ito. At dapat po tayo ay magpasalamat. Sabi nga po yung pasasalamat sa tuwi-tuwi na ay wag nating kalilimutan dahil unang-una, yan po ay blessing na tayo po ay naririto, tayo po ay nagigising pa. Sabi nga po, pag nagising kayo isang blessing na huyan. At yes, ipagpasalamat na natin yan. Yan, kita nyo yung ating mga kasama rito po ay talaga namang lahat sila ay masayang nagtatrabaho. Okay, alam nyo ho, tayo po'y nalulungkot dahil napakarami ho palang nagnanakaw. Yung mga underground, yung nagnanakaw ng tubig, Diyos ko. Mantakin nyo kaya pala minsan, magugulat kayo, lumalaki ang bill ninyo sa kuryente dahil maraming magikero. Ay, nako, nakakalungkot, di ba? Maraming magikerong Pinoy. Hindi naman ho talaga magikerong yung kagaya ho ng mga nagbibigay ng mga magagandang design, yung mga sabi nga pag umihip sila, apoy yan lumalabas, yung mga ganon, di ba? Yung magikero yan. Pero ito, nakakalungkot na nalalaman natin, ang dami pala talaga nagnanakaw underground Kaya magugulat kayo kung kayo po yung nagbabayad na 200, 250 pesos a month ng tubig. Diyos ko po, parang awa nyo na. Mantakin nyo binabayaran ninyo yung mga ibang nagnanakaw at marunong magkabit ng tubig. Ito po yung isang kalungkot-lungkot na pangyayari dahil mantakin nyo, nagbabayad kayo ng tubig na hindi nyo namang ginamit, di ba? At kadalasan, kaya pala yung mga walang tao, walang tao sa bahay. Biro nyo, hindi sila nakakauwi ng mga ilang buwan, ay umaani ng at sabi nga, umaani ng interest. May interest ang kanilang bayarin sa tubig. Alam nyo, ito po yung kawawa, yung mga taong hindi marunong sa buhay, ay talagang gumagawa ng mga paraan para makakita ng lulusutan, ito naman ginagawa ng mga ilang tao. Hindi naman ho lahat, pero nakakalungkot nga po dahil sa ganitong paraan ay nalalaman natin na akala ko kasi ninanakaw, kuryente lang Minsan magugulat kayo, may nakakabit na pagising nyo sa umaga, titingnan-tingnan nyo yung inyong mga kuryente dyan. Baka naman hindi na pala inyong kuryente yung nakakabit. Meron nang nakakabit na ibang kuryente. At kung papansinin po natin, yung mga latest ngayon ay mga puti ang mga kuryente nila. Yung daw itim, sabi ng ekspertong kausap ko, ay yan naman daw po ay mga madaling magawa ng paraan ng ilang mga electrician. Yung electrician na ang hanap ay mabuhay, pero hindi nila alam na dahil sa kagustuhan nilang mabuhay, yung iba ikinamamatay nila ang sama ng loob dahil sa babayaran nilang mas malaki sa kanilang ine-expect na bayarin. Ito po'y nakakalungkot, tayo naman po sabi nga kung talagang ayaw nyo magbayad ng malaking kuryente, magtira na lang kayo isang ilaw, di ba? Mag-iwan kayo ng mga ilang ilaw na sa tingin nyo makakaaninag pa kayo. Wag naman hong napakadilim, mahirap din po yan. Baka maapakan nyo yung mga alaga nyong aso. At kayo po'y makagat ng aso, hindi kayo makilala. Siyempre, alam nyo naman yung mga hayop
kasi nga hayop. Hindi mo nakakaintindihan, pero kadalasan kung kayo po ay nagkamali, baka naman po maapakan nyo sila at sila'y magkamali rin. Maapakan kayo, di ba? Maapakan kayo ng kanilang mga pangil, yan, makagat kayo, yan. At ito po naman ay mga bagay-bagay na ipinapaalala natin. At sabi nga ho ng mga netizen, huwag tayong magsawa na magpaalala sa ating mga kababayan, lalo na po kayo. Nung linggo nga po, ako po nagulat. Nagulat ako sa aking apo ko sa pamangkin. Yan. 7 years old pa lang. Maladibo ang naganap na birthday niya, no, at the age of 7. Well, siguro ito'y pinagtulong-tulong kasi napansin ko dun sa side ng mami niya ay talagang maraming kapatid na nagdatingan, no? At yung iba galing sa ibang bansa, siguro yun na rin po yung dahilan. At ako naman ay natutuwa, bagamat nalulungkot at the same time, dahil syempre wala naman tayong maiambag, dahil marami rin tayong mga ginagawa, malayo ho ang biyahe, magagaling ka ng Quezon City, papunta sa dulo ng Bulacan. Yun po yung biyahe natin. At talagang pinilit ko na maisama ko yung mahal na ina ko dahil unang-una ay napakasaya na makita ko siyang magkita sila ng aking kapatid. Yan, yung ate ko. Yan yung aking inaasahan ngayon. At salamat sa mahal kong kapatid. Well, actually, nakakatuwa, no? Pero marami rin tayong mga napansin, no? Napansin na sila po'y, okay, meron silang catering na kinuha, meron silang host na kinuha, meron silang mga video photographer na kinuha. Well, thankful tayo kasi magandang blessing yon sa kanila, di ba? At nakita natin kung gaano kasaya ang mga taong naroroon, di ba? At talagang masarap na masarap daw, sabi ng iba, ang kanilang mga handa. Kasi catering yung nagluto, syempre masarap talaga yon. At hindi lang po yan kung gaano ho natin nakita kasaya ang mga batang tumatanggap ng mga gift at ang batang may birthday na tumanggap ng maraming gift mula doon sa mga bisita. Alam nyo, ito po'y minsan lang mangyari sa buhay ng isang tao. Kaya nagpapasalamat na rin ako, nakasaksi tayo ng ganon. Bagamat may isang pangyayari na hindi ako natuwa kasi tinawag ako, hindi ko alam na ako pala yun. Pero iba ang apelyido, di ba? Siyempre, pag tinawag ka sa unang pangalan, tapos iba yung apelyido mo, hindi ko ine-expect na ako na pala yung tinatawag. So, ayun nga, nagkaroon ng misunderstanding at hindi ko alam na ako na pala yung dapat magsasalita. But then, napansin ko lang. Alam niyo naman tayo, pag may napapansin sinishare lang po natin. May ilang mga host sa mga happening sa labas. Yung mga piyesta, mga birthday na ang tingin ko, hindi nagbabasa dun sa tunay na listahan, no? Parang naalala ko yung dayaan nung araw Yung ang nanalo ay yung isa, 'di ba? Yung mga ganun. Tapos ang binasa yung isa. Yung parang minamali nila yung name ng tao. At ako po ay isang biktima sa ganun. Kaya that was Saturday. Nung Saturday nga, medyo nalungkot ako kasi hindi ko alam, ako pala yun. Kaya pala paulit-ulit, no? Paulit-ulit sila. Sinabi yung name ko, pero yung apelyido iba. Siyempre, pag ganun kasi, mahirap mag-assume na ako na pala yun, di ba? Mamaya meron palang totoong ganung pangalan, ako'y mapapahiya. Kaya napansin ko, merong mga, siguro hindi naman sinasadya, pero kaya nga sabi ko nga dun sa host salamat po sa magaling na host, thank you very much. Pero ang totoo, binasa ko talaga yung binabasa niya. At tama naman yung nakasulat para sa akin, dahil yun yung pangalan ko. Pero hinahanap ko yung pangalang binasa niya, ay hindi po. So yung mga ganong sitwasyon, siguro ang gawin natin ay mag-adjust na lang, di ba? Kesa ma-spoil yung programa nila, di ba? Pero thankful pa rin ako kahit paano ay nairaos ng mahal kong apo yung kanyang 7th birthday. At eto take note, yung ganong kabata, mantakin nyo hindi pa natatapos yung 7, sa 8 niya, may wish na siya. At thankful ako sa daddy niya kasi talagang pinagbigyan, di ba? Pinagbigyan.
How I wish, no? Sana tayo kung may mga anak din tayong ganyan. Pero ang hirap din kasi kung laging pagbibigyan mo yung wish nila, baka tayo umabot dun sa kagipitan at hindi natin makayanan. Yung wish na yon kadalasan, ang mga bata hindi yan nakakalimot. Talagang kung ano sinabi mo, kailangan tuparin mo dahil baka ikaw ay magkamali at malungkot ka, mapahiya tayo. So, may mga ganong pangako na hindi natin natutupad at yan po ay isa sa mga sa akin, kinatatakutan ko. Takot ako mangako sa tao, lalo na kung hindi ko naman maisa sa katuparan. So, hinay-hinay daw tayo sa pakikipag-usap, lalong-lalo na sa mga bata. At isa pang doktor naman ang nakausap ko. Isang netizen naman ang nakakalungkot na ang mga baby, nako, dami ko nakita, mga 2 years old, 3 years old pa lang, may mga gadget na, umiilaw-ilaw na ang mga cellphone. At hindi lang po yan, ultimo baby, kasi yung mga 2 years old, mga 3 years old, guys, baby pa rin yan, di ba? Yan yung tawag natin talaga sa kanila. At umiiyak sila, nakikipagbuno, umiiyak sila kapag inagawan mo ng cellphone. Hindi ko imagine. Pag inagawan mo ng cellphone, talagang iiyak, maghahalupasay o whatever. Ito, hindi ko ina-expect na makakita ako ng ganong baby, no? At hindi lang po yan, kapag binigay mo uli yung gadget, yun na yung time na tatahimik siya, ngingiti siya, at magaganon, mag-i-scroll na. Hindi ko, iba na ho ngayon. At nakakatuwa naman yung buting dulot ng internet, ng mga cellphone, but ito po pala ay masama. Sabi nga nung eksperto na doktor, syempre doktor yan, alam niyo naman, pag doktor, alam nila lahat kung ano ang mga resulta ng sobrang pagharap sa sa mga cellphone, yung yung radiation niya napakalakas. At ito daw po ay maaaring magdulot ng matinding karamdaman para dun sa tao, lalong-lalo na sa bata. Yan. Naku, nanay, tatay, mommy, daddy, naku, mag-ingat po kayo. Huwag niyong patagalin ang mga baby niyo hanggat maaari hindi daw talaga pinapahawak ang bata, lalo na kung sila ay wala pang 12 years old. Tandaan nyo yan. Pag wala pa hong 12 years old ang isang bata, never nyong pahahawakin ng gadget. Never nyong, kadalasan ng mga baby, wala nang pakialam, o yung mga bata, walang pakialam sa pagkain. Di ba napapansin nyo? Hindi na halos kumakain. Ewan ko lang kung meron akong maling sinabi. Kung meron naman akong pagkakamali, kayo na ho ang mag-correct. Kasi syempre tayo po naman nagtatanong-tanong lang, nagre-research, naghahanap ng mga tamang tao na matatanungan. Dahil ito po'y napaka-importante. Baka kayo tuwan-tuwa kayo na ang anak ninyo ay hindi na nangungulit, di ba? Ang anak ninyo hindi na nakikialam sa ginagawa ninyo. Pero kuidaw, ito po ay magdudulot ng ng mental disorder. Yan. Nako, hanggat kaya po natin pigilan ang mga baby natin, bigyan lang natin siguro ng maliit na oras. Huwag nating pababarin. Ang sakit nga magsalita ng doktor Kayong mga nanay, mga tatay, ang tamad ninyong mag-alaga ng inyong mga anak. Sabi ko, masakit yun. Sabihan ka ng ganun, di ba? Lalo na kung ikaw na may single mom, talagang napakahirap. Pero hanggat maaari, guys, ingatan po natin ang ating mga anak. Maliliit pa sila. At sila po'y may pagkakataon pang mabuhay ng matagal. Sila po'y may pagkakataon pa na mabigyan natin ng tamang aral. Sanayin natin sila sa ibang gawain. Ay, alam nyo, nung araw kasi, hindi ko lang alam, syempre magkalayo tayo ng agwat, pero kadalasan, ang mas pinapagamit talaga sa isang bata ay mga laruan. Pero ngayon, hindi na ho pinapansin. At ngayon nga po, mula nang mauso ang computer, ang internet, hindi na po ako nakakatanggap ng totoong bulaklak. Kayo po ba'y nakakatanggap kapag birthday ninyo? Totoong bulaklak, totoong dal, kasi lahat ho ngayon ay pinipindot na lang, ipapadala sa'yo. Yan, may bulaklak ka na. Pipindutin na lang, etong gusto mo pagkain, papadala sa'yo. Di ba ganun na ho lahat? Lahat nasa internet na. At bibigyan ka ng magandang mga regalo through internet din. Nako, eto na. Nakakatuwa nga. Hindi ko alam kung nakakatipid ba to o kayo ho.
ano ba yung nararamdaman natin ngayon? Well, tayo naman ay hindi materialistic na tao, no? Hanggat maaari nga, ayaw natin paggastusin yung mga mahal natin sa buhay. Okay na yon na mabati lang tayo. Kaya tayo, mas maganda, humanap tayo ng tamang taong kausap, humanap tayo ng mga tamang mahihingian ng advice, yan, kagaya ni Attorney Topacio. Pero ako, hindi ako nagbibigay ng client kay Attorney Ferdy Topacio, lalo na pag alam natin na yung masalimuot yung problema ng tao, ibigay na lang natin sila dun sa mga tamang channel. Kasi sa gaya ho ng aking partner, napakahirap po para sa kanya, abalahin pa siya sa bagay na alam naman ho nating napaka-loaded na ng kanyang schedule. Yan. Matipong ganon. Pero, minsan naman, ay may mga time na ang ating mga kaibigan, yung mga kaagapay natin, ay kahit na maliit na bagay, ay talagang tinutulungan nila. Pero tayong mga nagre-refer, siguro mamili tayo ng right person. Unang-una, dami yung nagme-message sa akin para kay Attorney Topacio. Binabanggit ko naman ho sa kanya. Pero pagka minsan ho guys, alam nyo naman ang mga problemang maliliit, pwede naman nating idaan yan sa barangay, di ba? Idaan sa isang kaukulang tao na hindi na natin kailangang abalahin pa yung taong napaka daming schedule. Ay ba, gabundok ang kanyang mga ginagawa. Yan. Tayo lang naman ay nagsasabi sa inyo para yung mga nanonood na nagsabi nga rin sa akin, sinasabi ko sa inyo na siguro pag maliit na bagay, pwede nyo idaan muna sa akin. Tingnan ho natin kung saan ho tayo po pwedeng makatulong. Ayan. Alam nyo ho, pagka minsan kung nakakarinig ho kayo ng mga ibang media personalities na antimano, nakakatulong kagad. Yan, okay lang ho yun. Pero yung mga yon ay kadalasan, itinatransfer din nila sa ibang tao, di ba? So, hindi ako nagtatransfer, lalo na kung hindi ko kilala. Mahirap alam nyo ho ba yung ikaw, humingi sa'yo ng tulong isang tao, tapos ipinasa mo sa ibang tao, baka yung ibang tao magalit sa'yo. Unang-una, bakit? Bakit magagalit? Magagalit ho, lalong-lalo na yung taong in-address ninyo ay hindi pala tao. Alam niyo yung ibig sabihin? May mga fake news, yan. May mga fake complaint. Dapat ho sinuhin muna natin sino yung tao na yon bago tayo magbigay ng mga referrals. Naku, napakahirap po. At kawawa ang mga tao mabibigyan natin ng maling referral. Lagi ho natin tatandaan, bawat oras mahalaga, bawat araw mahalaga. Kaya lagi natin isipin how we can help. Hindi po pwedeng makadamage tayo ng tao, di ba? Lalong-lalo na gamitin natin itong programa, maling-mali ho yun. Gagamitin natin yung programa para sa sarili nating kapakanan, mali po yun. Kaya po, lagi nating tatandaan pag tayo po ay humingi ng tulong, ay alamin natin ano ba yung mga tamang pwede nating ma-share sa programang yon. Kagaya po sa iba nating mga programa dito, meron namang mga tamang tao na pwede nating lapitan o pwede nating kausapin para doon sa mga kaukulang problema. Yan po yung mga ilang update natin, no? Sa pagkilos, at dapat po tayo meron tayong mga bagay na positibong magagawa, hindi perwisyo. Yan. At okay, bago tayo mag-time check, gusto ko lang pong pasalamatan itong ating si Tropa Zone, si Spike. Meron siyang car wash. Ito yung minsan na nating naging guest dito. At siya po ay matatagpuan ho ninyo, yung mga nagtatanong sa akin, sa 2589 Metropolitan Avenue Corner, Soriano Street, Barangay La Paz, Makati City. Malapit lang po yan dito. Okay? So mga kaibigan, magbabalik po ako dito sa Yes Yes Show Topacio, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. At pakinggan po natin ang mga paalala ng ating himpilan. Ang oras po, alas 11:24 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo, Topacio. At muli po sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. At hindi lang po yan ako, alam niyo mga kaibigan, thankful tayo, no? Unang-una,
ay sabi nga po, marami hong mga nangyari na noon, gustong ibalik nga ngayon, kagaya yung paggamit ng face mask. Pero wag nating i-mandatory sana. Well, sa ibang probinsya, ay gustong-gusto ho nilang lahat ay nakagamit ng face mask. Okay po yan, wala akong problema dyan. Pero sana, yung mga face mask naman na binibenta, ay wag naman pagkamahal-mahal, no? Sana lang po, magkaroon sila ng price control, yan. Alam nyo ngayon minsan nangyayari po kasi na kapag nauso, marami hong gumagawa, marami hong pasa-pasa na nagmamahal, no? Yung pagmamahal ninyo, kailangan po namin yan, pero wag yung presyo. Tama na ho yung mahal nyo lang. Yan. At hindi lang ho yan, ay nako, eto nga hong ilang mga kabataan ngayon ay talagang high-tech na, no? Sabi nga ho, pag pumunta ho kayo sa mga bahay, no? Subukan ho ninyo, bahay ng inyong kaibigan, punta ho kayo at may makikita kayong mga bata doon. At yung mga bata, lahat ho nakayuko. Wala ka makakausap. Nakayuko lahat. Bakit ho nakayuko? Aba, lahat sila may cellphone. Yan po yung probinsyang napuntahan ko at grabe ho. Wala ka makakausap. Dahil lahat po sila ay nakatingin sa cellphone. At pag may dumarating po, talaga namang, after nilang mag-bless, okay naman po. Pero after that, sa cellphone ang tungo. Yan. May mga tinitingnan, may mga ina-update sila, whatever. Ang point lang po natin, ang sobrang tagal na pagtingin sa cellphone ay nakasasama sa mga kabataan. Yun po ay lagi nating tatandaan. Well, mingi po ako ng paumanhin sa Komisyon ng Wikang Filipino na kung saan hindi ho tayo nakakadalo na kasi alanganin po yung oras. Hindi na po gaya ng dati, di ba? Dati po talagang lahat ng mga press con ay nandiyan po tayo. Lagi po tayo naimbitahan. At nagpapasalamat naman po ako. Unang-una, wag mo kayong mag-alala dahil dito po sa DWIZ, sa Aliw Channel 23, kung saan mapapanood ho ninyo ang lahat ng kaganapan, ay meron na ho tayong mga talagang sarili ditong mga tao, yung mga sariling tao ng studio o ng istasyon para ho sila ay makarating dyan. Kaya wag ho kayo magsawang mag-invite pa rin at ipapasa ho natin sa mga ilang pwedeng makarating dyan. Yan. At syempre, alam nyo naman, lahat po yung kompletos recados. Dahil dito po sa DWIZ, sa Aliw Channel 23, ay lahat po ng klase ng mga tao sa produksyon ay meron tayo. Kompleto ho dito. At thankful tayo sa sa management dahil unang-una ay talaga namang lahat ho ng mga nais ninyong usapin ay naririto na. Kaya wag kayong lilipat. Yan. Sa mga nanonood at nakikinig dyan, maraming salamat. Pero syempre, wag muna natin kalimutan ang pagbati doon sa mga nakakaagapay natin sa iba't ibang panig ng lungsod. Okay, pasasalamat na rin pinapaabot natin kay Kat Tirso Peralta. Thank you so much po. At pagbati, pinapaabot natin special morning. Yan. Happy Monday kay Attorney Ferdy. O, kita nyo, binabati ko na yung partner ko. Attorney Ferdy Topacio. Sir Bong, alam ko kung nasan kayo, shooting ay talaga naman hitik na hitik ang Borracho Film sa dami ng mga bagong artista. And congratulations sa lahat ng mga nag-line up nung Sabado. Yung mga napili, nako, hindi rin kami nakarating dyan dahil kami po nasa probinsya. Anyway, hello din kay Sir Dennis Arce and family. Hi, Sir Dennis. Salamat po. At of course, si Ma'am Bambi Fuentes, ang kanyang mga chika babes, di ba? Marami siyang magagandang mga aktres at gwapong aktor. Anyway, hello din kay Boss Edgar, kay Sir Benjamin Ramos, Sir Dennis Antenor. At kanina, hello po kay Sir Randy Cabangon, Attorney Macnil Rante. Yan, di kami nagkita ni Sir. At of course, hello din kay Miss Baby Go. Ayan, Ma'am Baby, sister, sana magkita tayo. Marami akong mga ibibigay rin sa yung mga, malay mo, magandahan ka dun sa mga pelikulang sinasabi nila, malay mo rin, magustuhan mo. Anyway, hello din kay DILG Barangay Affairs Undersecretary Chito Valmosina. Yan, hello po. Maraming salamat. Dami tayong natututunan sa kanya. At hello din kay Doc Melvin, kay Trainer Jane Militante. Mamaya po, 3:00 ng hapon, yan po ang awarding of certificate mula ho sa kanila
sa TESDA, of course. Salamat po sa nagbigay ng scholarship grant doon sa mga media batch 1 ng EMS, ang sabi nga po Metrovision. Ayan, EMS. Maraming salamat po kay Doc Melvin, kay Trainer Jane Militante. Of course, dyan din po kay Sir Dan, ang IT, no? Kita niyo, 3 lang yung mga umiikot dyan. Pero talagang ang gagaling. Hello din kay Ariel G. Coronel, ARJ Music Training Center. Hello po. At thank you so much kay Pasakit. Nako, ito yung kanyang original song, Pasakit. Emil Bente at kay Daisy Vente. At syempre, yung mga may-ari din ng ambulance. Nako sana po ay makadaupang palad namin kayo rito mismo sa studio kasi mas maganda kung live talaga hanggat maaari iniiwasan na ho natin yung puro mga Zoom, di ba? Iba yung nandito talaga kayo, kaya pilitin nyo makarating kayo. At kung may schedule kayo, okay na kayo sa mga tinawagan ko, ay pakilang po, let me know. Yan. Hello din kay Kuya Rolly Garcia, at saka si Jag Garcia. Sa lahat po, kay Sir Jigs Magpantine family, of course, sa inyo po, Maruha de Asis, at hindi lang po yan, belated happy birthday kay Sir Junjun. Yan, Sir Junjun. I-share mo ang iyong mga blessing. Dalhin mo dito. Okay, at hindi lang po yan. Hello din kay Bernard Maganto. Hello po kay Sir Henry Tenedero, of course, kay Raul Lusong. Yan. At saka kay Aris. Salamat sa inyo. Kay Grace Rachel. Ito yung mga magagaling na kaibigan. At hindi lang po yan sa lahat ng aking mga kamag-anak. Nagtulong-tulong para maglinis. Ay, nako, salamat po. Kita nyo pati paglilinis ng bahay namin, kailangan talagang may katulong. Pero, hindi. Kasi alam nyo yung bahay namin, butas-butas na kasi. Kaya kailangan ng tulong. Yung mga nagre-repair, akala nyo maganda. Hindi po, malaki lang. Malaki na mahirap. Okay, lalo na kapag umuulan. Ako guys, pag umuulan ng todo, talaga nga naman makakaipon ka ng napakaraming tubig sa loob mismo ng bahay. Kaya kapag kayo pala, dapat ako hindi ko nagawa kasi nung time na ako po'y may mga time pa. Kasi lahat ng mga nalalapitan ko, ng mga nagpapanggap, ng mga kapitbahay kong magagaling daw gumawa, magagaling mag-construction. Ay nako, wale, puro palpak. Talagang pinag-uusapan lang doon, magkano babayaran? Yun lang yung naitatanong ko Hindi ko naitanong yung, marunong ka ba talaga? Hindi ko na natanong yun. Kaya maaaring kasalanan ko rin. Kaya minsan, kapag kayo po ay kukuha ng tao, doon kayo sa mga eksperto talaga, yung kilala ninyo. Mahirap kasi pag sinabi lang ng isang kapitbahay, ay, marunong to. Mantakin ho ninyo, dati hindi tumutuloy yung bahay namin. Ngayon, pumapasok na yung tubig sa bahay namin. Anong ibig sabihin doon? Nagkabaliktad yung lagay. Anyway, sino man siya, alam mo kung sino ka. Diba? Okay. At hindi lang po yan, hello din sa lahat ng ay, nako, alam nyo, nakakalungkot nangyari sa FAMAS Awards. Pero dahil po ikakapanayamin natin sooner, ang presidente ng FAMAS, sabi niya, maglalaan daw siya ng schedule. Pero nakakalungkot yung naging sitwasyon ng isang tao na hindi nabigyan ng award ng dahil sa, I don't know, sinong nagkamali. Okay, so time check muna tayo uli, mga kaibigan. Ilang paalala muna ang ibibigay ng ating himpilan. At syempre, supportahan din po ninyo kung ano yung mga nakikita ninyong paalala rito dahil yan po ay mga genuine na mga paalala. Okay? So, ang oras po, mga kaibigan, magbabalik inyong lingkod, Juvie de Guzman, alas 11:44 ng umaga, dito pa rin sa Yes, Yes, Yo, Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, yo! Topacio pa rin ho tayo. Ako po si Juvie de Guzman. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Nako, next year, alalahanin po natin. Nako, eleksyon na naman. Eto na. Sa eleksyon, sawang-sawa na po ako. Ewan ko lang kayo kung di kayo nagsasawa sa paulit-ulit na nangyayari sa COMELEC. Paulit-ulit na nangyayari sa mga botante. At paulit-ulit na nangyayari sa mga pagkakamali natin.
Ayan. Pagkakamali. Ayan. Ano yung pagkakamali? Sa pagpili ng mga tamang tao. Ngayon tayo nakakakita ng mga pambubuska, binubuli nila yung mga opisyal ng gobyerno. Wag naman hong ganoon. Kapag tayo po ay bumoto ng tao, ay magpakatao din po tayo. Yan. Bakit? Kasi po, yung mga binoboto po natin, ay sila po'y maganda ang kanilang hangarin, maganda ang kanilang intensyon, wala ho silang masamang iniisip sa future, kundi kabutihan. Ngayon, kung sakaling ang isang kandidato noon ay dapat lahat ho tayo ay may checklist. Yan. Importante yan, checklist bilang isang Pinoy. Bilang tao, ay magpakatao rin po tayo. Kung meron tayong checklist, i-check na natin yung mga ibinoto natin last time para sa susunod kung hindi nila nagawa ang kanilang mga supposedly ipinangako. Sabi nga po ng ibang eksperto dyan nangako na nga, gusto mo tuparin pa. Diba? Ganun yung mga sinasabi. Ano ba yun? Bakit ganun? Diba? Pag nangako dapat, tuparin mo talaga. Yung iba naman, ang sabi naman ng iba, hindi, hanggang pangako lang yung mga yan. At ilang beses na raw, ilang dekada na. Ang nakakapagtaka naman, tayo namang Pilipino, tayong mga taga-boto, alam naman po pala natin na ganun ang magiging resulta. Bakit binoboto natin? Ayan. Ang iba, tinanong ko, ano bang mga basehan mo sa pagboto? Sabi nung isang nakausap ko, aba, Miss Juby, ang pagboto ko ay sang-ayon sa kagwapuhan niya, kagandahan niya. Ay, nako, sabi ko, kung maganda at gwapo rin lang, ay wale. Walang maitutulong yan. Yan. Bakit? Kasi karamihan ng beauty ay kapag maganda ang isang tao, kadalasan hindi yan hima. In Japanese, hindi yan hima. Ibig sabihin, hindi yan taong walang ginagawa, kundi maraming ginagawa. Kasi nga maganda O kasi nga gwapo, maraming gawain yan. Yan, tatandaan nyo yan. Pero, hindi sila eksperto dun sa mga ipinangako nila. Dahil kadalasan, yung kanilang mga ina-advise ay galing po yan sa kanilang mga advisor. Yan. Sino yung mga advisor na yon? Siyempre, yung mga taong nakadikit sa kanila. Ayan. Let's say, sa isa na lang senador o senadora. Meron tayong kilala dyan. Ako, kaibigan ko pa yung tatay niya mismo. Pero, pag nananalo na sila at nakakaupo na sila, hindi na ako lumalapit sa kanila. Nung araw, ganun ako. Kapag sila po ay hindi pa nananalo, talagang intact sila. Miss Juby, punta ka rito, mag-coffee tayo. O Miss Juby, kain tayo, lunch tayo. Ganun yung mga kaibigan ko. Pero pag nakapwesto na, wala nang ganun. Wala nang invite. But, okay lang po yun kasi hindi naman po tayo naghahabol sa ganong, sa ganong mga invitation. Ang atin lang pong kinalulungkot ay yung mga pinangako nila, wale. 0. Ayan. Marami akong 0 points sa aking mga binotong tao. At hindi lang po yan, ito, napag-uusapan lang guys. Ito po'y galing sa sarili ko, hindi galing sa istasyon. Kaya wag yung sisisihin sila. Dahil ako po'y lapitin ng mga kaibigan na sabihin na natin, kandidato, hindi ako mahilig sa ganyan. At ako po'y hindi rin mahilig sa politikong kaibigan. Actually, kaya lang, hindi mo maiwasan, nalalapitan po tayo. Pero, marami na rin po akong mga nasabihan na politiko na sana ganito, lalo na sa Congress, di ba? Yung Congress kasi, mababang kapulungan, sila po kasi ay gumagawa ng mga batas na dapat sana ipinatutupad. At yung mataas na kapulungan din, ang Senado din, ay gumagawa rin po yan ng batas. So, ang nakakalungkot dito, napakadami na ho nating batas. Sandamakmak na ang ating mga batas. Pero lahat po yan ay halos hindi ho nangyayari. Hindi ho napapagana. Kung baga, sa isang banda, ang isang batas po na, halimbawa ho, na lang mga batas para sa kabataan o kaya batas para sa nakatatanda. Eto nga, daming reklamo nating natatanggap mula sa mga elders, di ba? Marami silang mga concern na hindi ho nangyayari. Marami silang mga gustong marinig pero hindi ho nangyayari daw.
At ito naman po ay ipaubaya na natin sa pamunuan sana ng senior citizen dahil yan po ang kumakatawan sa mga seniors. Pero po, nakakalungkot nga lang isipin dahil yung mga magandang pangako nung araw ay hindi po talaga naganap. At ang sa atin lang po sana ay kahit na anong klaseng mga hawak ninyo, lalo na sa party list, di ba napakarami ho yung mga party list na ganyan. At yung mga party list po, sa sobrang dami nila, hindi na ho natin alam kung saan tayo lalapit. At ang nangyayari nga po ay wale, no? Ang iba dyan. Pero sana po, maimbitahan namin dito sa programang ito ang mga tatakbo ngayon na party list, senador, congressman, yan, wala akong kapalit yan. Basta kayo may time, pwede ho kayong pumunta rito o kaya mag-message po kayo sa pamunuan ng DWIZ. Pwede ho yan kasi mga programa ho rito ay baka ho tumanggap ng oras na gusto ho ninyo. Depende ho yan. At ang amin lang naman po ay malaman yung totoong concern ninyo dahil alam nyo, maraming kumakandidato ngayon na gusto nilang gawing ganito pero pag nakaupo na, hindi mo nangyayari di ba? At hindi mo na rin makita, hindi mo rin ma-reach. Puntahan nyo sa mga opisina nila, ang mga tao lang ho doon, mga staff lang. Yung mga tao nila. Pero yung talagang iniluklok ng taong bayan, wala. Ultimo nga sa barangay, hindi mo makita yung namumuno ng barangay Makikita mo yung mga tauhan nila. Yun yung tunay na nangyayari ho ngayon sa tuwing eleksyon. At sana po, baguhin na natin ang sistema. At syempre, alam nyo na, patapos na ho tayo. Magpapasalamat na ho tayo, guys, sa lahat ng mga kumakatawan sa ating production. At salamat po sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Of course, hello din. Salamat kay News Director Judith Estrada Larino, ang ating desk editor, Sir Drew Nasino. Yan, salamat po sa inyo. Ang ating tech engineer, si Winner Contehino, Jeneline Rico Hermoso, Ken Sale, at si Gil John Reyes, Kay Constantino, at si Chat Josue. Yan. Dami At syempre ang ating broadcast IT, nandyan si JV Dominguez, teleprompter natin si Neil Joy Abella, ang ating writers yan, si Katrina Gonzalez at si Jen Patrolia. Yan. At ang ating CAs, thank you so much, Yasmin Pantaleon, Eloisa Bolinaw, and Jacqueline Santos. At ating mga ating intern, andyan si Aizen Lois Moises. At antabayan niyo mga kaibigan ang magandang programa, ang Balit Tambayan ni Sir Drew Nasino. Yan. Maraming salamat po guys sa inyong lahat sa pakikiisa, pakikinig at pagbibigay sa akin ng mga advice tungkol doon sa sa mga pag-uusapan ngayong araw na to. Lahat po kayo ay pinasasalamatan ko. Muli po sa ngalan ng ating gwapong-gwapong Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. I love you all guys. Maraming salamat po. Bye! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!